motherfuckers guilty. That motherfuckers guilty. That motherfuckers guilty. That motherfuckers guilty. That motherfuckers guilty. Good morning guys, welcome back to my YouTube channel. So ayan guys, i-share ko lang po sa inyo kung paano po ako na scam ng 1 million peso. Oh my God! And US dollar is $20,000. So ayan, ang hirap matanggap, pero ayan, nangyari na nga. So we just need to move on. Pero para nga maging aware ang lahat, so kaya ko to ilalabas. So, ayan, nangyari po ito nung after ng birthday ng anak ko. So, syempre, kakagastos lang din namin. Then, mga siguro 5 days before ako mag-work. So, may nakita akong isang website. Actually, sa dami-dami nagme-message sa akin na ini-ignore ko kasi alam ko scam. So, ako naman yung lumapit dito. So, nag-message ako. Actually, ito guys. Hiring sa Amazon and Costco and whatever, kung ano po yung, kung nakikita nyo po ito, online job or remote job. So, huwag po tayo maniniwala, okay? So, yan po, nag-message po ako dyan, and then, so, may nag-reply sa akin sa messenger, ayun nga, so, nagtanong ako kung anong requirements, ganyan-ganyan, kasi nga, gusto ko rin makatulong, kahit siyempre may ano tayo, nag-iisip pa rin tayo paano tayo kukita kahit nagtatrabaho tayo, you know. Yun nga, sabi niya, may magme-message daw sa akin, like supervisor, something ganon, later on. Inantay ko yun, then may nag-message nga sa akin from WhatsApp. So, ayan, nagpakilala na siya si ganito, ganyan-ganyan. Actually, name niya is Diana. So, ako naman, syempre, tanong ko anong requirements, wala daw, ganito, ganyan. So, sabi ko, tingnan ko lang kung anong meron. So, ayun na nga, is about review. Magre-review ng mga items sa Costco. So, actually, ito po siya guys. Ito po yung kanyang platform. So, ayan nga. So, nag-message yung Diana. Ayan. A recruiting assistant recommended your job resume to me. Do you have time now to learn more about this job? So, sabi ko, syempre, yes. So, ayun, sabi ko, wala nga akong experience. And then, ano need daw? Ayan. So, i-introduce niya sa akin yung work process. And then, ayun na nga, tinuruan niya ako kung paano yung review. So, may sinend siya sa akin link, na mga product. So, may sinend siya sa akin actually other account para dun ko siya i-try. So, nag-send siya ng pera dun actually. So, para, syempre, mapaniwala ako. And then, so, hanggang okay natapos na. Actually, ito guys, Costco platform. And then, may task siya, 1 to 40. So, kailangan matapos mo yun para may commission ka. So, sa una, syempre, wala namang pera nilabas. May nilagay siyang $20 doon para mag-start. And then, sa umpisa talaga wala naman akong nilabas. And then, after, so, hindi ko siya ma-withdraw kasi kailangan $150. So, the next day ko pa siya pwede ma-withdraw kasi nga, another task. Ayun, the next day, naglabas ako ng 77. So, para, yun nga, para, kasi nga, may kailangan siyang ilabas din na funds para matapos ko yung task. So, which is yun, magkano lang naman yun. So, at the end, naka-withdraw ako. Yung 100 ko naging 260. Kasi nga, naglagay ako ng 77. So, na-withdraw ko 160 kasi kailangan yung 100 maitira doon para the next day. So, doon na, noong third day, like, nag-start sa 270, naging 1,000 something, 3,000, 4,000, ganun kalalaki yung mga usapang money. Tapos, so, para kahit pa paano, syempre, scam nga, para naman, dahil nga hindi ko rin, ayokong magbigay talaga ng ganung kalaking halaga. So, sabi ko dun sa agent ko, kung pwede, pautangin niya ako para at least, diba, same kami na magbibitaw ng pera. So, at etong platform, and then of course, yung kung paano nila, yung strategy nila na yun nga about sa tasking, yung tasking, ayan. And then, syempre, ako naman, dahil nga nagbitaw din siya ng pera, so akala ko, totoo. So hanggang sa
another, hindi pa matapos-tapos yung, yung 40 task. Nasa siguro 38 pa lang ako noon, 38, 37, ganun. So, andun na yung malalaking package. Mga siya guys, like mga jewelry, bags na mga mamahalin. So, ilang wholesale siya guys, like Costco wholesale. Home. So, may home siya. Hindi talaga siya yung Costco wholesale. So, syempre, gawa-gawang platform. Syempre, kaya naman nagbitaw kasi malaki nga yung komisyon. Like yung magbibigay ka ng 4,000, ang komisyon mo 12,000 kasi maraming items yun. So, parang nasilaw tayo, which is dapat hindi. Ayun na nga, hanggang sa, for short story, nakuha ko yun. Nagawa ng paraan, nakapangutang, diba, pera namin. So, hanggang sa, okay, na-withdraw ko siya. Kasi ang nakalagay ko doon na Bitcoin is from Cash App. So, yun yung nakalagay sa wallet, withdraw wallet ko. So, na-withdraw ko siya agad. So, nagtanong ako sa customer service. Sabi ko, bakit wala pa rin yung pera? Di pa dumarating. So, sabi, dahil nga daw nakuha ko yung limit ng pera, mga malaki yung pera, kailangan ko mag-tax. So, 20% ng almost 39,000. So, actually sa Pilipinas yun is almost 2 million na yun. Pero yung pera ko lang talaga doon is yung 1 million, yung 20. So, the rest nun is yun sa peking agent na kunwari, na nagbayad din siya and then yung earning. Siyempre, sabi ko, saan ako kuha ng 7,000, almost 8,000 na tax? So, actually, may GC to guys. May GC, kaya talagang mapapaniwala ka. So, syempre, nagtanong ako doon na, iyan nga, syempre, kailangan talaga mag-tax. Wala naman trabaho na walang tax. Which is, wala naman akong napermahan akong anong paman, wala namang license and everything. So, baka, syempre, lahat naman iniisip ko na baka scam nga din, pero syempre, nagdadalawang isip pa rin ako na baka totoo nga naman. So, kung totoo, di sayang yung opportunity. And guys, never ako nakarinig ng ganito actually strategy about review. It's too late na nung sinabi sa akin ng kapatid ko. Ito na. So, then after nun, syempre naghanap ako ng paraan, which is hindi ko binayaran yun ng 4,000 lang sa akin. Tapos sabi ko dun sa agent, kung pwede, sa kanya yung iba, yung the rest. Kasi ibabalik ko noon pag nakuha ko yung earning ko. So pumayag naman siya. So 4,000 sa akin, sa kanya 3,000, almost 8,000 to. Kaya 4,000 sa akin, sa kanya almost 4,000. So pumayag siya, as in makita mo talaga may resibo, sinend ko yun sa customer service para nga, syempre i-approve kung nagbayad niya talaga. So syempre maniniwala ka kasi nga may pera may perang nilabas, so hindi ko naman din in-expect na peke din siguro yun. Later on, so nakabayad na kami, actually the next day, hindi naman yan isang araw lang, the next day, kasi nga syempre hanap pa tayong paraan, hindi naman tayo mayaman, kaya nga tayo gustong kumita para dagdag income, di ba? Ayun na, nakabayad na ako, na-send na namin. So, syempre, ini-expect ko, darating na yung pera. So, sabi nung within 2 hours, so darating na nga. So, syempre, nag-antay. Nung 1 hour pala, may message yung customer service na within 2 hours. So, ibig sabihin, hindi pa nung time na nagbayad ako. Nung time pa na nag-message sila na successful yung bayad. So, saka pa lang magka-count 2 hours. So, nag-antay kami. 2 hours, may nag-message na sa akin from WhatsApp din. So, from Cash App. Isa daw siyang, actually, ang pangalan niya is Customer Safety Tools lang. Ganun lang yung, identity. So, sabi niya, I am a large transaction verification expert for Cash App. The system detected that you withdraw 38,835 USDT from other platforms to Cash App cryptocurrency exchange today because the amount was too large. We need to verify the source of your funds. Do you do this yourself? So I said yes. And then, so ayan na since the amount have withdrawn from our currency account to the Cash App currency account has exceeded the recharge channel limit of Cash App blockchain mining center, your recharge now needs to be deposited through multiple channel at the same time because your amount is now too large. You need to use the other deposit channel. The payment amount is 15% of the total amount of your withdrawal. Please complete the
So, okay, 15% of the total amount of your withdrawal, which is currently 5,826,025 cents. So almost 6,000 to na kailangan kong bayaran. So, ayun nga, please complete the channel fee payment within a week so that the blockchain staff can deposit the funds into your Cash App encryption account. So, you don't need to worry. The channel fees you paid will not be deducted. When your funds enter your account from multiple channel, your money will also be returned together. So, syempre, ako naman, babalik lang naman pala diba? So, do you need to complete the payment now? So, syempre, wala akong pera. Puro na napunta na sa kanila. So, syempre, gusto natin makuha kasi nga, tayo na yung pera doon andun na yung agent ko naman din, sabi niya, may pera na ako dyan na itype pati sa friend ko. So, kailangan makuha natin yan. So, syempre, dahil nga, siya nga yung atang mastermind. Syempre, kailangan parang pinpilit niya ako na kung makahanap ng pera, mangutang, kung ano pa man. Naghanap nga ng paraan. Kasi nga, para makuha. Kasi hindi ko talaga in-expect na may ganito talagang, ganito strategy. Kasi nga, naka-withdraw ako, diba? So, anyway, after nun, kasi nagbayad na kami. The next day, I think, kasi kailangan pa namin maghanap ng ganong, pera. 6,000. Dollar po yun, guys, ha? Hindi, kumbaga, malaking pera talaga. Kung sa Pilipinas, malaki na yun. After nun, nung nakabayad na, okay, kunwari, nag-check na sila, di ba? Please wait, verification is in progress, ganon. So, ayan guys, yung 5,000 natin na binayad. 5,827. So, ayan. True to yun guys ha, Cash App, Coinbase, Bitcoin, ayan yung mga transaction, para nga naman hindi sila matrace. So, ayan na, nung nag-send na ako ng pera, so, sabi, hello sir, ma'am, madam, we noticed that we have received your transfer. However, this address received nearly 5,000 USDT in the black money. Regulator discovered that the address was suspected of illegal money laundering and is currently being monitored by the Cryptocurrency Commission. All funds sent to this address has been frozen. So, yung pinagsindan ko is froze ang pera doon. So, the agency is currently investigating the resulting serious losses under the Washington Blockchain Center Anti-Fraud and Anti-Money Laundering Regulation. Due to the black money of nearly 5,000 USDT, our company has frozen 300,000 USDT worth, blah, blah, blah. So, kunwari lang na, yun nga. So, then tanong ako, hanggang kailan, pero, ayun, hanggang kailan yung investigation? So, sabi, 3 to 6 months. Pero, kung gusto ko daw na more past resolved, kailangan ko ulit magbayad ng channel fee. So, another almost 6,000 yun ulit. Kaya kasi ko, wow. So, doon na, feel like, na to. Tsaka wala na rin naman kami ibibigay. Alam mo yun? Nagkataon na, nandito yung asawa ko, wala pang trabaho, hindi pa siya nakakalis. Ayun nga, nag-research ako, nagtanong-tanong, and everything, lahat. Which is, payo guys ha, pag ganito po nangyari sa inyo na scam kayo, huwag basta-basta din na tumawag kung saan-saan, mag-search, mag-send ng mga information, ganyan-ganyan. Kasi, doon sila attack more. Kasi nangyari na pangalawahan akong scam. So anyway, later na yun. So, after nun, ang ginawa ko nga, pumapasok na ako noon. So, pagdating ko dito, syempre, yung sobrang stress, di ako makausap. Naghahanap ako kung paano ko ma-recover yung pera kasi $20,000 din yun, 1 million in peso. So, bukod pa yun sa mga charge, sending, changing the money, hindi lang talaga 20,000 yun. Kasi, bawat send mo, may bayad. Bawat change mo ng pera, dollar to USDT, dollar to Bitcoin, have charge, and then to sending pa. So, more than. So, ayan. So, nag-call. So, wala magagawa yung Cash App kasi nga, syempre, wala naman talaga yung pera doon. Nasa Bitcoin siya, address. Nag-search ako, nag-send ako ng mga message kung saan-saan na paano ma-recover, ganyan-ganyan. Tapos, actually, hindi ko pa alam na scam, no? Nagtanong muna ako sa expert, which is, di ko rin alam, baka mga scammer din yung nandun sa online. But basta, mag-ingat, hindi talaga basta-basta maniniwala. So, sabi nga,
100% scammer yung nakaano sa akin. So, which is, kung scammer pala silang lahat, ito yung agent ko. So, hindi naman pala talaga totoong nagsisend siya ng, which is, okay, siguro nagsend pera, pero sa kanila din naman pala yun. Ginagamit lang para mapaniwala ko. So, even yung nag-message sa akin na sa Cash App, tinanong ko pa kung saan siya nag-work, sa Square daw. So, ang Square is, ng Cash App actually. Tapos sinabi niya pa yung customer number, pero wala yung name or anything. So, wala talagang identification. So, syempre katangahan, bakit ba naman ako nagsisend ng gano'n, hindi ko naman kilala. Kasi nga, syempre, ini-expect ko na sa umpisa nakapag-withdraw ako, which is maliit lang naman din ang pera yon na na-withdraw ko, dun ako tinira sa malalaki. So, gano'n yung strategy nila, guys. Sa umpisa, konti yung makaka-withdraw ka, and then pautangin ka nila. The next, actually, may nakakikilala na tawag nito na magre-recover. So, syempre, kaya gusto nga nasa stage kami ng desperate na makuha yung pera, maibalik. Syempre, igagrab namin kung ano ang meron. So, sabi, ma-recover, which is ako din na naghanap sa website. So, nagbayad naman ng 450 na hanggang ngayon, actually, hindi pa namin alam nasa which is maliit lang. So, pero may chance na baka makuha, di ba? Kaysa yung mga 1,000, ganun. And then the next day, na-scam ulit ako. May tumawag na naman sa akin na from Cash App. So, sabi ko nga, like, paano nalaman yung information na ganito, ganyan. Binasa niya sa akin yung information, ganon. Kaya, I advise na hindi talaga pwedeng basta-basta after nang nangyaring scam, hindi dapat ilalantad nyo pa or magta-try kayong maghanap ng help din. I-share nyo yung nangyari. Kasi doon kayo titirahin. A-attack more yung scammer na ito, desperada to eh. So, kahit anong gawin natin dito, igagrab nito. So, tumawag and then sabi, para daw ma-secure yung lahat sa amin, mga account. Okay? Una, actually, I feel na scammer, pero siyempre nag-aano pa rin ako na, yun nga, para baka ma-recover nito. Nung may screen record siya na parang pina-download sa phone ko, which is narinig ko na to eh. Kaso nga lang kasi nasa stage kasi ako na gusto kong ma-recover yung pera, kaya parang nawawala na rin ako sa utak. So, pinatayan ko siya nung time na pinapa-swipe niya yung left, right. So, pinatayan ko siya. And then later, nag-isip ako pero baka makatulong sa amin. Diba? So, tinawagan ko ulit. So, ayun nga, nag-asa ko sa kanya na paano niya nalaman. So, yun nga, binasa niya yung conversation namin. Ayun pala yung I find out. Yun pala yung nag-message sa akin sa number ko nung kasagsagan ng talagang depress ako, na ito na nga daw yung reference number, ganyan. Yung case number ko pala, na nire-reach nila akong tawagan, hindi naman matawagan, and then call me back. Yun yung tinawagan kong ang tagal-tagal namin nag-uusap. So, yun na pala yun, may plano na rin ulit. So, in the short story, ayun na, pinapagalaw niya na yung phone ko. Sa punta ako dito, may pinakit sa settings muna, hindi basta-basta na nagpaano sa bangko. Ang dami munang ine-explain, ganon. Tapos, yung pinapunta ako sa settings, tapos may nakita ko doon basta may numbers doon na like 12,000 something ganon or 4,000 something. Sabi niya, ang numbers na yan, pag hindi natin na-secure yung phone mo, yung lahat ng mga accounts dyan, pwede kayong magkautang niyang in the future. So, siyempre, ako naman, dahil nga, first time nangyari, so inisip ko na, ganon. Tapos, so naisip ko na, sige, try, kailangan natin ma-secure yung lahat. At saka, unang tanong niya pala nung una, na pagtawag niya, yung kung ano daw bang ginamit ko nung sa mga transaksyon, about dun sa platform na yon. Sabi ko, iPhone. So, dun na nag-start, na pa, screen record and everything. Tapos hanggang sa, ayun na nga, nandun na kami sa crypto, Coinbase. No, actually, hindi siya galaw sa Coinbase. Sa Cash App. Cash App and then crypto. Magkano na lang naman ang titira doon sa bangko. So, ngayon, pinapa-open niya yung bangko sa akin. So, pina-open ko doon sa asawa ko para hindi nga naman makita kasi naka-screen record nga. Pero, hinayaan niya lang yun. Tapos, ayun na, yung time na
may nagsisend na ng pera. So, ako naman, ganun dut-dut ako ng dut-dut. Hindi transaction from bangka, from Cash App. So, ako kasi, baguhan ako sa Cash App. So, hindi ko naman ina-expect na pag pindot mo pala dun sa sa Bitcoin, makata-transfer na agad yun. Ang alam ko kasi ang transaction na tinuro sa akin, mag-a-add ka muna ng pera bago ka pwedeng mag-transaction. Yun, diretso naka-transaction. Kaya niisip ko, baka pera nila yon. Handang ako, naka-connect pala yung bangko ko, di ba? So, sa akin yun mapupunta unless walang pera doon. Yun na nga, so nagta-transfer na siya, like 1,900. Naka 2,000 din siya, dollar guys, yung pinag-usapan natin dito. Sabi ko, minute ko yung phone, tapos nag-sign ako dun sa sawa kasi ko, can you check the bank? Tapos yun na, nakita nga, nagbawas. Kasi ko, baby, so this is scam. Tapos sinabi ko, you have to put it back my money. Sabi ko, you already steal my money right now. You're a scammer. Sabi niya, no, I didn't get any. Sabi niya, wala akong kinukuha. Ibabalik ko yun ang process para sa security. Security, di ba? Tapos, sa crypto na siya. Nagtira lang siya ng konti dun sa Cash App ng 400 something ganun. So, sa crypto na siya. Tinatry niyang i-transfer ulit yung natitira pa dun. So, ako naman, alam ko na, hindi pwedeng mawala. Mawala lahat. So, sabi ko, bayaran niya na yung credit card para hindi na magalaw. Try ulit siya kasi nga hindi niya na parang failed na yung transaction. Pina-open niya ulit yung bangko. So, this time, guys, sabi niya, i-open ko sa mismong phone ko na. Hindi dun sa asawa ko. So, ngayon, kasi kaya pala gusto nila makita kung may pera doon o kung magkano ang, alam mo yun, para isahan lang. So, pina-open. May pera pa din naman. Kasi nga, inaano ko rin ng medyo magtagal-tagal yung usapan para sabi ko, ma-transfer ng asawa ko. Tapos ngayon, nung nagta-transfer na siya doon sa crypto, nag-fail na kasi wala na. Nilipat na namin. Muntik talaga siyang maubos as in ubos. Ngayon, so sabi ko, ibalik mo yung pera. Sabi niya, ibabalik ko yan mamaya. Ganun. So may binalik siya, yung 400 pa na nandun sa Cash App. So para nga naman na, maibalik. O, naibalik yung konti. Sabi niya, di ba naibalik ko naman? Pero kami, alam na namin. Pero ito nga isa, sabi niya, sige, just, sabi niya, bigay mo na lahat. Total, wala na rin naman. Tsaka gusto natin makuha yung, di ba, yung pera. So, yun naman din kasi isa rin na parang wala na rin na, di na rin naisip kung paano natin yun i-recover. Kaya parang okay na lahat. Pero ako, hindi na ako pumayag na mangyari yun. So, na-transfer at least nandun sa credit card, na bayad sa credit card, magagastos namin yun doon. So, hanggang sa wala na nga siyang makuha, pinatayan na kami. So, ayun na. So, pinatayan na, di ba? So, tinatawagan ko, hindi ko na rin makontak. So, alam ko na na-scam nga. So, agad kami, alert, tumawag sa na fraud. And, ayun, successful naman na makukuha namin ulit yung iba lang, konti. Yun nga, yung last na scam sa amin. Na-report namin agad. Pero yung 20,000 talaga, hindi na namin yun makukuha. So, like, ito guys, ito yung, yung platform. At, ito yung syempre yung mga nabayad natin. Ito yung dapat makukuha ko, 38,835 plus yung almost 6,000 ko na binayad sa Channel P na sabi ibabalik. Makuha ko na yung pera, mariripan lang. So, yung pera na yan, ang nagastos ko talaga dyan is 20,000. Yung hacker, 9,000. So, the rest nun is yung earning. So, halos, more than, dapat $45,000 dapat lahat yun. So, malaking pera. Pero yung na-lost talaga is 20 lang sa akin, 21 million lang. So, syempre na-find out natin na mga scammer nga sila. Kung hindi lahat totoo yun, pati yung pag-withdraw ko. Yung nag-message din sa akin is kasabwat din nila or baka iisa lang din sila. Pati yung customer service, baka sila lang din. Yung nasa GC na nag-uusap-usap, baka 2 tao lang din yun. Nasa 20 plus ng tao dun eh. Pero nag-uusap-usap lang dun like 2, 3. Ang lang, parang mabibilib ka kasi sa umpisa, hindi naman sila nagsisend ng mga commission nila.
quiet lang sila, yung tipong usap na ano lang, or nagtuturo, kunwari tinuturuan si ganito. Tapos may nakausap ako doon na 3 days pa lang siya. So parang, siguro kasabot nga lang din yun. Hindi ko na yung nakita doon sa GC na nakikipagkulit or nakikipag-usap. Hindi siya tulad, mga ano to guys, ang mga numbers nila is from UK, US, basta iba-ibang lahi. Pero ako lang Asian doon. Talagang napaniwala ako. Ako pa naman yung taong napakasigurista ko. Which is, hindi naman ako talaga sinugod nung scammer. Ako naman talaga ang naghanap sa scammer. Ako yung nag-message sa kanila, diba? Kumbaga, sa dami-dami nagme-message sa akin, hindi ko yan ini-entertain. Kasi alam ko mga scammer lang. Pero this time, ako yung mag-a-apply na online nga para at least makadagdag sa akin online job. Kahit alam kong papasok na ako sa trabaho para sabi ko another. Ganon kasi ako guys. Ayoko din na yung parang umaasa lang din. Gusto ko may sarili ng pera. Lalo ngayon malalaki na yung mga anak ko. Kung makakagalaw na ako. Hindi tulad ng baby pa yung mga anak ko. Hindi talaga. Paano ako makakagalaw kung mag-aalaga ka ng bata, diba? So gusto kong makatulong na kahit alam kong kaya nung asawa, mas maganda pa rin yung nagtutulungan kayo, diba? Pero, syempre, yung lesson natin dito is be contented kung anong meron tayo. Huwag basta-bastang maniniwala, lalo about pera, di ba? Tapos, yung strategy niya, guys, never ko pa talaga yung narinig sa mga news. Kaya wala talaga akong idea. So, kaya, ito, i-share ko kasi nga, para at least alam nyo yung ganong strategy, na kunwari nga, ayun, papawithdraw ka, and then later on, magpapautang sila. Red flag na talaga yon. Lalo may pera na, which is business naman talaga, is may kailangan pera. May pera talagang involved. Marami naman business na talagang mga platform na hindi fake. Pero syempre mamimili tayo, yung sure talaga na yung nagbigay sa'yo, kaibigan na talagang totoo. Hindi yung like ako, nakuha ko lang yun sa diba, website. Actually, sa Facebook ko yung nakita. Tapos, nag-send lang ako ng, parang ads siya, hiring. So, ito guys. Ito yan siya. Basta, pag mga ganito guys, online job, remote job, mga Amazon, Costco, or anything, Walmart, or mga kung ano pa man, basta e-commerce na yan, huwag po tayong maniniwala dyan. Tapos sasabihin pa nila na hindi ka magre-recruit kasi yung company magbibigay sa'yo ng tao, ng agent. Like, isa lang ang quota nun. Kaya pala, nag-iisa akong quota nila, marami sila o kung sino man sila na papaniwalaan nila, yung makukuha nila lahat ng pera ko. Yun yung goal nila. Itong isang group na to, ito yung target nilang tao, iisa, na kailangan na paniwala at para makuha lahat ng pera. So like this time nga, mga nagko-call sila about sa bahay. Gusto pa yata nila, mabenta yung bahay para lang maibayad ko pa sa kanila, ganon. Tsaka guys, yun nga, pag once na, andyan pa rin naman sila eh. So once na, nasa ka pa nga, stage ka pa ng yung feeling about sa scam, na scam ka nga, di ba? Emotional, ganon. Lalo ka nilang atakihin. Aatak sila, para more makakuha sila. So, yun lang, yung mga like magre-recovery, magpapabayad pa sila, which is, yun yan, nabayad akong 450, na kung mawala man siya, okay lang kaysa naman yung 20,000, diba? Which is, na-add ko pa doon sa na-scam. Pero syempre, diba, nandun ako sa stage na gusto ko ma-recover. Kaya, papatusin natin. So, di na rin tayo nag-iisip. Kaya, pag nangyaring ganito, sana, wala nang mangyaring ganito, calm down lang tayo. Pero mahirap eh. Ang hirap. Mag-calm down. Siyempre, andun yung, paano mo, alam mo yun, hindi ka na makausap, di ka makakain, puro lang cellphone, paano mo ma-recover yung pera, sinong tatawagan mo, kung paano ka, alam mo yun. Kasi hindi basta-basta yun eh. Hindi basta-basta yun makukuha eh. Yung iba nun, hiniraman na. Siyempre, paano mo yung babayaran? Kaya ka nang hiram kasi nga, alam mo, maibabalik. Basta, huwag tayo maniniwala. Meron tayo dyan. Ayan, pwede na yan. Unless may mga nag-recommend talaga na talagang totoo, na meron na talagang testimony na ganito. Which is, marami pa din dyan na may mga nag-testimony na mga scammer pa din.
Diba? Kaya ang hirap. Ako talaga yung talagang tipo ng tao na hindi mo talaga ako basta-basta mapapaniwala about sa pera. Pero, dahil nga ito, ako mismo naghanap nung company na hindi naman pala totoo. So, it's my fault, diba? Na hindi naman talaga yung scammer ang lumapit sa akin. Ako yung naghanap ng another earning kung bakit to nangyari sa akin. Kaya, be contented kung ano meron tayo. Tapos, syempre, siguro, yun about sa pera, na parang pera na lang yung nangingibabaw sa mundo. So, lesson din na andyan yung family mo, spend time ka sa family, than thinking about making money. Ganon. So ayan guys, sana yung mga napakita ko, lahat, yung platform, kung saan ko yung nakuha, at yung ganitong strategy, lahat ng nasabi ko, marami yan sila. Basta, mag-ingat, huwag maniniwala. Sana hindi mangyari sa inyo, sa lahat. Maging aware sa online job, lalo yung mga trading, mga business na yan. Kasi hindi mo naman alam, meron nga dyan na nakita mo, andyan yung pera, di ba? Nakikita mo talaga nandyan pera, pero ang tanong, makukuha mo ba yun? So kaya hindi talaga advisable na yung mga online job, pero dapat talaga, as in recommended ng company. Hindi yung basta-basta na dyan lang sa Facebook na magpo-post sila ng ads and everything, So, kailangan tawagan mo pa sila. Or, yung website na nun, tawagan mo. Kung ka mag-apply, tsaka hindi naman ganun talaga kadali-dali ang mag-apply sa online. Hindi. Karamihan naman talaga ngayon is online mag-apply. Pero iba din yung online job, di ba? Pero, yung mga kadalasan mag-apply ka online, tapos i-interview ka nila. Di ba? Yun, yung totoo yun, syempre. Kasi makakausap mo sila eh. So, pero yung online job na, ayan na nga, mga ganyang review na walang pera pero later on mahuhuka na nila kasi nga yung about sa commission, so huwag tayo masisilaw. Basta lahat ng yun, lahat ng mga nakakausap po is fake. And I heard na isang grupo pala yan, as trabaho nilang mang-scam. Tapos kung hindi sila maka-scam, yung sinasaktan sila nung company or something ganun. Talagang yan, parang call center din, madami yan sila. So mag-ingat na lang, lahat talaga, halos lahat sa online is hindi talaga tao dapat maniwala. Kasi ito na nga ang nangyari. Just like yung mga tawag sa call, no, wag din. Just basta once na may involved na magbibigay, bago mo tok makuha, kailangan mag-send ka ng pera. So red flag na yun. Kasi bakit mo babayaran yung pera mo yun eh? Diba, bakit mo babayaran? So, isa na yung patibong na, gusto ko tumakuha. Kaya, magbabayad ako. So, no. Alam ko marami ang biktima ng ganito. Kasi nga, syempre, tayo is kailangan natin ng pera. Wala naman taong hindi kailangan ng pera. And syempre, sa mga nagsasabi na pera lang yan. Pera lang naman talaga yan. Pero, mahirap kitain po yan. Hindi yun basta-basta. Like yung trabaho ng asawa ko sa, sa rig. Pwedeng sumabog na lang yung very dangerous yung trabaho niya. So, hindi man ganun kahirap yung trabaho, pero yung sitwasyon niya doon. Kasi ang oil, pag nagkamali, pwede lang yan sumabog, So, katok-katok tayo. So, hindi mahirap kitain. Pero, yun nga, pagdasal natin na, Ayan, and then of course, sa Diyos na lang natin yung nangyari, pag-pray. Of course, alam ko kaya ko. Not this time, mahirap pa siyang matanggap. Pero last week nga, hindi pa talaga ko pa kayang mag-video or kung ano. Pero babalik din, makaka-recover din ako sa emotion ko na babalik yung saya, babalik yung parang wala lang yung nangyari. Ganun. Lahat naman tayo kung mangyari yun talagang iba nga, di ba yung iba napapakamatay pa, pero don't, kasi pera lang naman yun, makukuha pa natin yun, lalo yung mga anak kayo. So hindi dapat huwag natin sasaktan yung mga sarili natin dahil lang doon. Basta huwag tayong magtitiwala kahit kanino. Ito pang mapapayo ko, yung cash app,
hindi po advisable. Kasi parang andali niyang ma-scam, ma-hack. So, ayan, hindi siya ganun ka-strong company. So, kaya mas okay na lang sa bangko. Kahit nga PayPal madali din yan manakaw ang pera. Kaya mas maganda na lang talaga bank transaction. Siyempre, ipagdasal nga natin na mabawi lang din agad, makarecover tayo agad-agad. Pero okay lang naman kung hindi. Basta ang malaga, makasurvive sa isang buwan, the next month, ganun. So, huwag na natin isipin muna yung mga ipon-ipon na yan. Pero ang hirap tanggapin kasi hindi yun basta-basta. Hindi yun basta-basta makukuha lang isang iglap. So, ayun lang guys. Sana may natutunan kayo and maging aware. Yun yung pinaka-importante. Maging aware dun sa lahat ng mga sabi ko. Ganun-ganun yung strategy nila. Mapapaniwala ka nila. Basta yung may involved na pera, don't grab it. Kahit alam natin na ang business may pera talaga, maniwala kayo kung yung tao na nag-recommend is kakilala, meron niya kakilala, hindi pa totoo diba? May scam ka pa ng kapamilya or may mga ganun, di ba? Mahirap, hindi talaga. Mas maganda lang, ikaw na lang mag-ipon sa sarili mo na lang. Imbis na sa sarili mo. At least hawak mo yung pera mo. Yun, naibibigay mo nga. Tapos di mo alam kung mapupunta ba sa'yo, may babalik sa'yo o ano. Kasi dami na nila mga reason. Diba? So yan lang guys. And of course, pinaka-reason talaga dito is be contented what you have. Ayun. And lagi tayong magdadasal na I know may reason bakit nangyari sa akin to. And ayun, thank you guys sa pagsusupport and sa pag-watch ng aking video. Support each other, of course. And God bless you all. Thank you so much.